Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo ay nakatutok sa programang Tiyapa, ang programang maghahatid sa inyo ng mga serbisyo, advokasya at mga impormasyong pangkapayapaan mula sa inyong kapulisan. Ako po ang inyong lingkod, Police Staff Sergeant Melody Empereda, ang Assistant Police Community Affairs and Development PNCO ng Buwak Municipal Police Station. Napapanood po tayo ngayon live sa Facebook page ng Marinduque News at Lucky 7 Channel 3. Ganon din sa ating official Facebook page na Buwak Municipal Police Station. Kaya naman po sa mga nais bumati o may katanungan kaugnay sa ating mga pag-uusapan ngayong araw, ay maaari pong mag-comment sa ating comment box at akin pong babasahin yan mamaya. Bago po tayo magsimula, ay nais ko pong batiin ang buong kapulisan ng lalawigan ng Marinduque sa pamumuno ng ating butihing Provincial Director, Police Colonel Wilson A. Santos D6, Sir, ang Sangguniang Bayan members ng Buwak sa pamumuno ng ating very supportive Municipal Mayor, Honorable Army de la Cruz Carrion, sa ating masipag na Municipal Local Government Operation Officer, Ma'am Joyce Ulpo, sa ating mga barangay officials mula sa 61 barangay ng Bayan ng Buwak, ganon din sa napakasisipag na mga barangay secretary natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga kapulisan at non-uniform personnel ng Buwak MPS sa pamumuno ng ating napakabait na Acting Chief of Police, Police Major Dennis R. Mauricio, na siya din pong ating makakasama sa araw na ito. Sa aming Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Ruel R. Reforma, and Police Lieutenant Chalice D. Magnay. Magandang araw, Sir, Ma'am. At sa lahat po ng ating mga kababayan na nasa kanilang mga trabaho at tahanan ngayon, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At syempre, tulad nga po ng nabanggit ko kanina, ating makakasama sa programang ito ang ating Acting Chief of Police na si Police Major Dennis R. Mauricio. Sir, baka meron po kayong gustong batiin, bumati po muna kayo. Magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng Tiyapa o ang ating The Service and Advocacy o PNP Buwak in Action dito sa bayan ng Buwak, na kung saan sa pamamagitan ng programang ito ay malaya naming naipapahayag sa ating mga mamamayan ang mga gawain at mga accomplishment ng Buwak Municipal Police Station. Bago po ako magpatuloy, nais ko po muna bumati ng isang magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan. Ako po muli, si Police Major Dennis R. Mauricio, ang Acting Chief of Police ng Himpilan ng Pulisya ng Buwak. At nais ko pong batiin, unang-una ang napakasipag nating Chief PNP, walang di iba kundi si Police General Guillermo Lorenzo Tolentino Elzar, Sir. Ganon din ang bagong talaga na Regional Director ng Memaropa, Police Brigadier General Nelson Bermudez Bundok, Sir. At sa aming napakasipag din na Provincial Director na si Police Colonel Wilson A. Santos D6, Sir. Ang ating po mga masisipag din mga staff officer, ang ating DPDA, si Ma'am Sonia Gabiana at si Sir DPDO, si Sir Melvin Luntok, Sir. At sa buong kapulisan ng Marinduque, ganon din sa aking mga kasamahan at sa bumubuo ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ng ating very supportive Municipal Mayor, Honorable Army de la Cruz Carrion, Ma'am, sa ating mga masisipag na barangay officials, at sa bawat mamamayan na manunood ngayong araw nito, isang maganda at mapayapang araw po sa inyong lahat. Ayan, thank you, sir, sa pagpaunlak po sa atin na makapanayan po kayo ngayon. Medyo matagal-tagal ka rin, sir, namin na hindi po nakasama dito sa ating programa. At welcome po ulit kayo dito sa ating Tiyapa. At before po natin, sir, simulan yung ating topic ngayong araw, ay gusto ko pong muna ulit i-inform yung ating mga taga-subaybay na ang ating pong programang Tiyapa ay mapapanood na po every last Friday of the month sa oras po na 10 o'clock ng umaga. Ayan, so abangan nyo po kami every last Friday of the month. And ito nga po, today, sir, we will deliver to you the peace and order update for the month of May. Pag-uusapan po natin, ganoon din yung mga cybercrime at yung Anti-Voyeurism Act. Kaya naman po sa mga may katanungan patungkol sa mga topic na ito, maaari po kayong mag-comment sa ating comment section at kung meron kayong mga pagbati ay atin po yung babasahin mamaya. Sir, unahin na po nating talakayin yung peace and order sa ating bayan. Ano-ano po ba yung mga naitala po natin na kaso nitong Abril at Mayo? Salamat, kasama Melody. So, sa ating crime statistics, kaugnay po sa peace and order update o mga recorded cases natin sa buwan ng Abril at Mayo, taong 2021.
Tayo po ay nakapagtala ng total crime volume na 8 sa buwan ng Abril. At ang kinapapalooban po ng mga kasong ito, una ay ang violation ng isa ng PD 1602, yung anti-illegal gambling natin. Isa din ang violation of RA 11332, yung sa COVID. Isa sa anti-fencing law, isa ang alarm and scandal, isa ang grave threat, isa ang attempted qualified theft, isang resistance and obedience to person and authorities, at isang istapa. Samantala, sa buwan na naman po ng Mayo, ay nakapagtala tayo o may record po tayo ng mga kaso na isa ng Republic Act 9165, yung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, na kung saan ay may isa po tayong nahuli dito na tao na involved sa illegal drug. Isa ang violation ng RA 9262, isang kaso ng PD 449, isang violation ng RA 10591, isang violation of 11332, isang reckless imprudence o isang RIR, isang istapa, isang alarm and scandal, at isang illegal possession of deadly weapon. So sa kabuuan po ay naging mapayapa pa din po naman ang bayan ng Buwak sa kabila ng mga naitalang kaso at naranasang pandemya sa ating lalawigan. Sapagkat karamihan po dito sa mga resulta ng mga PNP-initiated operations against illegal activities. Ito po yung mga kampanya natin sa lahat ng illegal na gawain. At asahan po nyo na ang buong puwersa ng kapulisan ay patuloy na magsusumikap na magampanan ang aming tungkulin para patuloy na maging tahimik ang ating bayan. Gayunpaman, kami po ay nananawagan sa ating mga kababayan na maging mapagmatyag at maging maingat upang makaiwas na maging biktima ng anumang krimen o pang-abuso. Ngunit asahan po ninyo na regular pa din po ang pagsasagawa namin ng mga preventive mobile patrolling, checkpoint operation, beat at foot patrolling, at pagbibigay ng mga tamang impormasyon kaugnay sa peace and order. Gayun din po ang enforcement ng special laws, partikular ang mga kampanya laban sa mga wanted person, yung mga pag-aresto po natin sa mga merong warrant of arrest, illegal drugs, illegal gambling, at iba pa na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa bayan ng Buwak. Kasama po din dyan ang aming mga best practices, partikular na ang ronda bisikleta, Caps for God o ang swim, kung saan ang ating mga kapulisan ay sumasa ilalim sa religious interactive activity ng ating mga pastor para masiguro ng ating mga kapulisan ay hindi naliligaw ng landas. Nandiyan din po ang aming mga offline tarjeta kung saan tayo ay namimigay ng mga calling card sa ating mga kababayan upang madali po nila tayo makontak sa oras ng kanilang pangangailangan. At ang mga barangayanihan ng kapulisan ang hatid ayuda sa ating mga adopted families simula na magkaroon ng pandemya. Patuloy din po ang programa laban sa COVID-19 pandemic align po sa mga guidelines at policies na inilalabas ng ating IATF. Kasama pa na po diyan ang epidemic drive na isinasagawa natin sa mga barangay, pamimigay ng mga face mask at libreng sakay program. At gusto ko din pong bigyan ng halaga ang isa sa aming mga best practices sa Buwak project, yung Bantay ng Kalikasan, organisasyon ng pulis, alay sa kabataan. Nakusan po, tayo po ay nagsasagawa ng mga paglilinis sa ating himpilan at kapaligiran. Ito po ay matagal na nating ginagawa, pero mas binigyan natin ito ngayon ng tuon dahil isa po ito sa mga programa ng ating Chief PNP na si Police General Guillermo Lorenzo T. Ilyasar, yung ICP o Intensified Cleanliness Policy, kung saan hindi na lang po pulis o mga barangay official ang magkakasama-sama sa paglilinis o pagtatanim. Andiyan po ang ating mga kabataan, andiyan po ang mga counterpart natin sa Philippine Army, saka mga reservists, at iba't ibang organisasyon katulad ng mga kabalikat, yung mga sorority, fraternity, ACRO, Tau Gamma, yung mga guardians natin dyan. Andiyan din yung mga grupo ng kababaihan at mga kalalakihan na nakikisa sa ating mga programa. Kaya nga po, patuloy ang ating pag-organisa ng mga grupo na pwede nating makatulong sa pagpapalawig ng ating magandang programa sa bayan ng Buwak
upang masustain po natin ang pagiging peaceful province natin para makaambag tayo sa ating probinsya. Gayun din, ang pagiging drug-cleared and ISO-free province ng probinsya ng Marinduque. Kaya po sa ating mga mamamayan, kayo po ay patuloy naming hinihikayat na maging aktibo sa mga gawaing pangkapayapaan, lalong-lalo na yung ating mga kabataan. Kayo ay makilahok sa aming mga programa ng kapulisan upang tayo po ay maging isa sa paglaban sa mga krimen at mapanatili natin ang kapayapaan sa ating bayan. Ayan, thank you sir. At yan po ang update sa mga recorded crimes sa buwan ng Abril at Mayo. Sana naman po ngayon darating na buwan ay bumaba po yung mga naitala nating kaso. At ang magandang balita lang po dyan ay wala po tayong recorded na kaso ng mga focus crime tulad sir ng theft, robbery, murder, homicide at rape. Kaya nais po naming magpasalamat at magbigay pugay sa mga kasama natin na nagbabantay sa ating pamayanan, lalong-lalo na po sa ating mga barangay officials, sa mga BPATs, TANOD at other force multipliers. Saludo po kami sa inyo at huwag po sana kayong magsasawa sa pagsiservisyo sa ating bayan, mga sir and ma'am. Kaya tulad pa din po ng nabanggit ni sir ngayong araw, paulit-ulit po naming ipapaalala sa inyo na maging maingat at mapag-obserba upang makaiwas sa anumang krimen, lalo na po ang mga klase ng pang-aabuso. At asahan po ninyo na nandito po kami katulong ang ating mga barangay officials upang rumisponde sa oras ng inyong pangangailangan. Gayon din, nais po natin syempre pasalamatan ang ating mga kapartner dyan sa paglilinis at pagtatanim sa ating bayan. Unang-una po sa ating Penro, sa pangunguna po ni Ma'am Imelda Diaz. Ganon din sa ating Municipal Agriculture Office sa pamumuno po ni Ma'am Ederlinda B. Hasmin sa pagbibigay po sa atin ng mga pananim. Gayon din po sa ating mga barangay officials, sa ating Philippine Army, sa ating mga kabataan sa pamumuno ng ating mga KKDAT officers, sa ating mga 4Ps and other organized group katulad po ng Kabalikat, Acro, Guardians at iba pa pong mga fraternities or sororities na may magandang advokasya rin po sa ating bayan. At iba pa po na ating nakakasama sa mga programa ng kapulisan. Ayan, thank you sir sa paghahatid po sa ating mga taga-subaybay ng comparative crime statistic ng ating himpilan sa nagdaang 2 buwan. Nabanggit niyo po sir na karamihan po sa naitala natin ay mga resulta din po ng PNP operations. Maaari po ba nating maipakita sa ating mga kababayan o taga-subaybay kung ano-ano po yung mga naitalang operational accomplishment ng BUAC MPS sa buwan ng Mayo? Sa ating mga accomplishment, ang ating pong mga accomplishment po sa bayan ng Buwak ay yung ito po yung yung mga meron pong mga accomplishment kita dito na kung saan yung sa enforcement po ng special laws, particularly yung kampanya laban sa wanted person, illegal drugs at illegal gambling. Adi pa may kaugnayan sa pagpapanatili natin dito sa bayan ng Buwak. Dito naman sa ating mga accomplishment ay tingnan natin. Medyo ito po, operational accomplishment natin ay dito sa bayan ng Buwak, kasamang Melody, ilan sa mga naitala natin ay yung sa crime statistic ng resulta ng PNP operation na nagawa natin ng buwan ng Mayo. Tayo ay nakapagtala ng 9 na operational accomplishment na kung saan ay nakahuli ng 22 personalities. Pero iba-iba pong kaso ito. At naisampa naman po ito ang mga kasong ito sa mga lumabag sa ating special laws. Kabilang na diyan yung 5 operation sa Manhunt Charlie na kung saan ay mga wanted person po ito yung Manhunt Charlie natin. 5 tao po ang naserba natin ng warrant of arrest. Isa po diyan ay kabilang sa most wanted person. 8 naman po ang nahuli sa illegal gambling o pagsusugal. Isa po ang nahuli sa bypass operation against illegal drugs. At 7 naman po ang nasampa ng kaso sa violation ng Provincial Ordinance Number 44. Ito po yung paglalabas ng mga baboy nang walang kaukulang permit sa ating probinsya. At isa naman po ang naitala na lumabag sa ating health protocol o yung mga hindi nagsusuot ng face mask
at lumalabag sa ating social distancing at curfew. Yan po ang mga accomplishment o nahuli ng ating kapulisan sa buwan ng Mayo. At asahan po nyo na patuloy naming paigtingin ang aming pagsiservisyo nang sa gayon ay matigil na ang mga gumagawa ng illegal sa ating bayan. Kaya po naalala din natin sa ating mga kababayan na huwag po tayong lumabag sa mga ipinatutupad na ordinansa at batas sapagkat ito po ay may karapatang parusa. Kami po ay patuloy na gumagawa ng aming trabaho, lalong-lalo na ang pagpapatupad ng mga batas. Nang sa gayon ay makamit po natin ang zero crime rate sa bayan ng Buwak. At hindi po kami titigil na mag-monitor kahit sa malalayong barangay upang matigil po ang mga illegal na gawain tulad sa ating mga nabanggit. Kung hindi man po tayo makatulong, sana man ay huwag tayo maging pasaway. Ilan po ang habilin namin. Alright, at atin pong napakinggan ang mga bilang ng nahuli at nasampahan ng kaso ngayong buwan ng Mayo. Kaya naman paalala po muli sa ating mga kababayan na huwag po maging sangkot sa mga iligal na gawain. Sabi nga po ni Sir dire-diretso po ang ating pagmomonitor sa mga ganitong gawain. Hindi po hadlang ang pandemya sa pagpapatupad ng ating batas. Huwag po ninyong samantalahin o akalain na busy po ang kapulisan sa pagpapatupad ng health protocols para lang po maging sangkot sa mga illegal na gawain katulad nito. At ayan, alam naman po natin na bawal po talaga yung mga illegal activities na yan. Gayon din sa paglabag sa ating mga health protocols, meron po tayong mga batas at ordinansa na nagpe-penalize o nagpaparusa sa mga illegal na gawain. Kaya ito po isang pagpapayo sa inyo dahil unang-una po, kawawa ang inyong pamilya. Napakahirap po ng buhay. Pag po kayo ay nahuli pa, meron na kayong kaso, ay magproproblema po pa kayo ng pampiyansa ninyo. Kaya po muli sa ating mga kababayan, tayo po ay sumunod sa mga pinaiiral na batas at maging daan o tumulong po sa ating gobyerno at kapulisan sa pagsugpo sa mga ganitong illegal na gawain. Ayan, bago po tayo sir magpatalastas ay nais ko po munang batiin yung mga nanonood sa atin live sa Facebook page ng Marinduque News. Ganon din po sa mga nag-share. Thank you so much po and keep on sharing po ng ating programa para naman po makaabot po tayo sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Ayan. At syempre, babatiin po natin yung mga nanonood. Si Maria Cristina Lasak, happy watching. Sa aking, mother ko, si Emma Pereda. Hello po. At kay Ma'am Sharon R. Perhis. Ma'am, good morning po. Kay Ma'am Mercedita Libelo, thank you so much po for watching. At, sa atin pong mga kapulisan dyan sa Buwak MPS, shoutout po kay NUP Rachel Soberano. Magandang araw. At dito sir, may nag-comment po sa ating comment section, si Sir Claude or Ma'am Claude Sardenia. Sabi po niya ay ang kintab daw po ng Buwak Police Station. Thank you very much po at napansin po ninyo. Ayan. Alright, so thank you so much po sir. Pansamantala po muna nating puputulin ang ating programa. At sa amin pong pagbabalik ay atin naman tatalakayin ang mga kasong may kaugnayan sa Cybercrime and Anti-Voyeurism Act sa pagbabalik po yan ng programang Tiyapa matapos ang ilang patalastas. Hindi po natin kalimutan na ang COVID-19 pandemic ay nandyan pa rin po. Kunting panahon na lang at nandyan na po ang vaccine. Tuloy-tuloy po natin itong ipagpapatupad at mag-observe tayo. Bakit kailangan magpabakuna kontra sa COVID-19? Kasama ang BIDA steps at pagsunod sa minimum public health standards, ang pagbabakuna ay isang mahalagang paraan upang maprotektahan ang sarili sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19. Ligtas at epektibo ba ang bakuna sa COVID-19? Oo. Sinisigurado ng Philippine Food and Drug Administration or FDA na tanging ang mga bakunang may Emergency Use Authorization or EUA o food approval ay garantisadong ligtas at epektibo laban sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19. May panganib ba ng komplikasyon ang bakuna sa COVID-19? Oo. Tulad ng lahat ng ibang bakuna, may panganib o porsyento ng komplikasyon. Ngunit ang mga malubha o mapanganib sa buhay na reaksyon ay bihirang-bihira. Mas matimbang ang proteksyon laban sa malubhang COVID-19 sa panganib o porsyentong nabanggit.
lahat ng mababakunahan ay maayos na susuriin at susubaybayan ng maigi ng mga health professionals upang mabawasan pa ang panganib na dulot nito. Ang Philippine National Police sa panguna ng ating Chief PNP, Police General Debold Menorias Sinas ay taos-pusong sumusuporta sa vaccination program ng ating pamahalaan. Ang PNP Health Service ay handa para sa pagbabakuna ng ating kapulisan. Nagtalaga tayo ng vaccination site sa PNP General Hospital at sa ating regional offices. Tayo rin ay nag-training ng mga vaccination team para sa programang ito. Mahigit 1 taon na tayong nakikipaglaban sa banta ng COVID-19. Maraming buhay itong kinitil, sinirang pangkabuhayan at maging ang lagay ng ating ekonomiya. Muling nagbabalik ang programang maghahatid sa inyo ng mga serbisyo, advokasya at impormasyong pangkapayapaan hatid sa inyo ng Chapa, the Service and Advocacy of PNP BUAC in Action. Ako po muli ang inyong lingkod na si Police Staff Sergeant Melody M. Pereda, ang Assistant Police Community Affairs Development, PNCO ng BUAC MPS. At atin pa rin pong kasama ang aming masipag na Acting Chief of Police, walang iba kundi si Police Major Dennis R. Mauricio. At recap lang po tayo, nabanggit na po ni Sir Mauricio ang mga impormasyon kaugnay sa crime statistic at mga accomplishments ngayong buwan ng Mayo. Ngayon naman po ay pag-usapan naman po natin ang usong-usong ngayong panahon ng pandemya. Yan. Sir, ano po ba yung mga madalas na kaso ng cybercrime ang nangyayari ngayon sa bayan ng BUAC at ano po ba yung Anti-Voyeurism Act? Salamat, Melody. Magandang katanungan yan, ano? So, magandang araw muli sa inyo. Ang kadalasang nai-report ng mga cybercrime ngayon ay ang mga online impersonation o identity theft, social network fraud, cyberbullying, trafficking password, cyber extortion, creating or possessing child pornography, at unauthorized system access. Pero dito sa ating bayan ay nakapagsampa ng isang kaso na na-violate ang identity theft kung saan ang suspect ay hinak ang Facebook account ng biktima upang i-chat o i-message ang mga kamag-anak nito upang makapanghingi ng pera sa mga ito. At ito naman ay agad na nai-report sa ating himpilan, kung kaya't kami ay nakapagsagawa ng isang entrapment operation, kung kaya't nahuli natin ang suspect at nasampahan ng kaukulang kaso. Ngayon din, mayroon din tayong mga reported cases na kung saan ang mga kabataan naman natin ang nagiging biktima. May ilang kabataan na nag-report sa aming himpilan na kung saan ay nahack ang kanilang Facebook account. Hindi lamang yun, merong ilang kaso na ang hacker o suspect ay binablockmail ang biktima upang makuha ang kanyang gusto. Ilan po sa kasong nahawakan namin ay pinopost ang mga private conversation at mga private photos ng biktima sa kanilang Facebook account. Ang mga ganitong uri ng kaso ay atin pong nire-refer sa Regional Anti-Cybercrime Unit upang mabigyan sila ng technical assistance sa pag-resolba ng kanilang kaso. Samantala, Republic Act 9995 po o yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2000 ay batas na nagpapataw ng parusa sa mga taong iligal na kumukuha ng litrato at video na walang pahintulot ng kanilang kinukuhanan. So, marami pong nangyaring ganyan. Lalo na kung ang kukuhanan ng litrato ay mga pribadong parte ng katawan ng isang tao upang pagkakitaan o ibenta for sexual acts. Ang mga lalabag sa batas na ito ay maaaring makulong ng hindi bababa ng 3 taon
pero hindi higit ng 7 taon. At multang hindi bababa sa 100,000 piso hanggang 500,000 piso. So, pinapalam po natin sa ating mga mamamayan na ang pagkuha ng larawan o video na walang pahintulot ay labag sa ating batas. Lalo na kung ito ay i-upload sa internet, mas malaki po ang kasong kakaharapin. Dahil ito po ay maaari din pumasok sa cybercrime. Kaya naman po sa mga mamamayan natin na nakakaranas ng ganitong klaseng pang-abuso o krimen, kayo po ay maaaring mag-report sa aming himpilan upang maimbestigahan at masampahan natin ng kaukulang kaso ang sinumang lumabag sa mga batas na ito. Muli po, ang ating paalala sa ating mga kababayan ay maging maingat lalo na kayo ngayong panahon ng pandemya. Dahil karamihan po sa mga suspect o mga violator ng cybercrime ay ginagamit ang teknolohiya upang makapanloko ng tao. Kumari, masigit ang gawing pag-iingat sa ating mga online accounts nang sa gayon ay maiwasan ang mga maging biktima. Ayan. Thank you, sir. Tama po kayo, sir. Ano? Kaya nga lagi ko din pong sinasabi sa aking mga lecture at dialogue, lalong-lalo sa mga kabataan po natin, na think before you click. Ano po? Dahil once na na-send po natin yan, kahit burahin po natin yan sa ating sariling account, ay hindi na po natin yan mabubura sa system po ng internet. Kaya po sa ating mga parents, sa ating mga mamshis and daddies dyan, lagi po nating gabayan ang ating mga anak sa paggamit ng gadgets. Huwag po basta magpapadala sa mga conversations o mga nagyayaya o nanghihikayat through internet dahil karamihan po, lalo na ngayon, ay hindi po natin kilala ang mga site. Ano po, maaring yan po ay scam at baka po tayo ay maloko po diyan. At sa atin pong mga kabataan, pakaisipin mabuti ang kahihinatnan po ng inyong mga aksyon. Huwag pong magpapadala sa agos ng damdamin. Bagkus pakaisipin po kung tama ba yung inyong ginagawa. At pwede naman po kayong humingi ng guidance sa inyong mga magulang, ano, para po makaiwas po kayo sa anumang kapahamakan na inyong pwedeng kaharapin. At sa amin pong kwerpo, patuloy po ang pagbibigay ng mga kaalaman sa ating mga mamamayan sa pamamagitan po ng pagbisita sa mga barangay at pagsasagawa ng mga lectures and symposium sa ating mga barangay officials. Huwag po kayo magsawa na magbigay po ng oras sa ating, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan. Pwede po kayo mag-initiate ng lecture. Kung kailangan po yung aming presensya ay maaari po naman na imbitahan niyo po kami. Kaya naman sir, sa pagtatapos po ng ating programa ngayon, ngayong araw, baka po meron pa po kayong nais idagdag o nais batiin sa ating mga taga-subaybay. Salamat, Melody. Nais ko rin idagdag kasi ito yung madalas na pagka nagpupunta tayo sa barangay, nagkakaroon tayo mga lecture sa ating mga mamamayan doon. Talaga pong maiting naming pinapaalam sa mga mamamayan natin kung ano ba yung mga talagang nangyayaring kaso na nai-report sa atin. Yung sa cybercrime at saka yan Voyeurism Act. Talaga po na ito po paalala na namin sa inyo na mga magulang at saka mga sa kabataan na rin na kung mayroon kayo nakikita o na alam nyo na may mga pananakot sa inyo na nangyayari. Kasi marami po nai-report sa atin na yung ating mga estudyante ay ginagawa ng mga senaryo na kung saan ay tinatakot. Meron kasing isang kaso dyan na i-chat o i-text yung i-chat yung estudyante na pag hindi pinakita yung mga private parts ay papatayin yung magulang. Isa na yon. At meron din naman na ang hinihikayat na bibigyan ng kunwari ng pera na malaking halaga, halimbawa 1,000, 1,000, 2,000, may pakita lang yung mga private parts niya. At kapag naipakita na ngayon, isesend naman yung mga picture sa magulang. Tatakutin ng magulang na kapag hindi nagbigay ng malaking halaga, ay ipopost sa social media yung mga private parts ng kanilang mga anak. Kaya ingat-ingat po tayo. Kasi talaga po na sa hirap ng buhay ngayon, sa nararanasan nating pandemya, ay talagang sumasabay ang ating mamamayan na makapanloko ng kapwa. Kaya napakahirap talaga na na yung mga ganyang klaseng kaso ay mag-ingat-ingat ang ating mga kabataan. Wag basta sumugal, lalo na ang nakataya ay ang kanilang reputasyon. So, last greeting po
Sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na sa mga concerned citizen natin, ito pong isipin natin. Kami pong kapulisan, ang mission namin ay enforcement of the laws, prevent and control crimes, maintain peace and order, ensure public safety and internal security with the active support of the community. So hindi po namin magagawan lahat na bantayan ng ating pamayanan sapagkat ilan lang po kaming kapulisan sa 54,730 na tao ng pamayanan ng Buwak ay 36 po kaming kapulisan na nagmiminta sa inyo. May mga pulisya po kami sa barangay na kung saan ay nakikipag-ugnayan. Kaya ang pinakamainam po lang namin nagagawa sa ngayon dahil sa kakulangan namin pero patuloy po naman ang aming mga police presence ay ito yung mga proactive measures na ginagawa namin. Makapagbahagi kami sa pamamagitan ng ating Marinduque News Network at saka sa radyo natin na maipakilala at maipakita natin kung ano yung mga posibleng mangyari sa ating mga kababayan. So, ang ating pong mga mamamayan na patuloy na sumusuporta sa aming mga kapulisyan at nagbibigay ng impormasyon ay huwag po sana kayong manawa na magmatsyag sa inyong barangay o magbigay sa amin ng mga impormasyon kaugnay sa mga illegal na gawain. At kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga barangay official na patuloy na sumusuporta at patuloy na nagre-report kung anong mga illegal na gawain na nangyayari sa kanilang bawat barangay. Lalong-lalo na ang ating mga local government unit na napakasipag at patuloy na sumusuporta sa amin. Maraming salamat po, lalo na sa ating butihing ina ng ating bayan, kay Ma'am Army Carion. Asahan po nyo na patuloy na maglilingkod ang ating kapulisan sa inyong pamumuno. At patuloy po magbibigay ng suporta sa atin upang may sakatuparan natin ang mga programa at mga advokasya ng Buwak Municipal Police Station. Asahan po ninyo na lubos po naming paigtingin ang aming pagsiservisyo ng tapat sa ating bayan. Muli po, ako ang inyong lingkod, Police Major Dennis R. Mauricio, ang Acting Chief of Police ng Buwak MPS. 10 ng aking mga opisyal na nakataas, si Sir Wilson, si Sir Nelson Bundok, at ang ating Chief PNP, Sir Guillermo Lorenzo Eliazar. Kami po ay lubos na nagpapasalamat at magandang araw. Asahan po nyo na patuloy kami magsiservisyo sa ating bayan. Marami pong salamat. Ayan, thank you so much po, sir. At syempre, wag po nating kakalimutan mo ng batiin ulit yung ating mga tagapanood. Ano po, dumarami po sila. Ayan, kay Ma'am Nicole Zoleta Baldopeña, thank you very much for watching. Francis Palse, kay C.A. Sagid, good morning daw po. Kay Sir Naldrolio, ayan, sa mga kasamaan po natin dyan sa BJMP at sa Provincial Jail. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Kay Sir Joseph Andrade, Cesar Himson, kay John Erold Peña Florida, yan, bumabati po ng good morning, sir. Clarice Pernia, sa atin pong matikas na assistant operation, si Police Corporal Mutya. Ayan, thank you very much. Kay Sir John Rick Motol, kay Sir Jerry Cruzado Baldassar, John Pelobelio, kay April Tala, Joseph Andrade, kay Emmy Monteliana, good morning po sa inyong lahat. Happy watching. Kay Jesril Andrade at kay Brian Perrin and kay Anwatiwat. Watching from Hong Kong, Ma'am Ami Sagar Mangkoy. Ayan. Melody, may idagdag nga pala ako, naalala Yes, ko. sir. Sige po. Gusto kong pasalamatan yung mga tumulong sa ating pag-improve ng ating police station. Yes. Unang-una sa ating napakasipag at walang samang sumusuporta. Ang ating pong bishop, si Bishop Maralit. Salamat po, sir, doon sa ibinigay niyong tulong. At ayan po ay makikita naman yun na talagang ini-improve natin ang ating, bagamat matagal na yung ating police station, ay sinisika po natin na mapanatiling malinis at binabalik po namin sa dating na maging maayos. At nakikita naman siguro ninyo ang improvement. Sa ating pong Vice Gobernador na nagbigay din ng tulong sa atin. Hindi ko na babanggitin yung mga halaga ng kanilang tinulong, pero nakikita po naman nila na inilagay natin sa istasyon yung mga tinulong nila. Sa ating mga kaibigan, kay Christopher Laos, kay yung kaklasiko si Mogi Hao,
yung mga kaibigan natin na hindi ko na matandaan yung ibang mga kaibigan natin, pero salamat po sa mga suportang binahagi ninyo para ma-improve po natin ating istasyon ng Buwak. At sa mga gusto magbigay pa rin ng tulong ay ina-accept po namin yan at kami magbibigay din ng mga pasalamat sa inyo. Kasi medyo yung punto kasi po namin dyan ay limitado. Pero kumbaga ibabalik natin na unti-unti yung ating istasyon ng Buwak. Bagamat may bago po tayong itatayo dyan, hindi pa naman po itinatayo ngayon. Pero yung intensified cleanliness policy ng ating CPNP ay talagang pinipilit po namin na mapaganda at mapaayos. Kasi mas maganda pagpasok mo pa lang sa istasyon ng Buwak ay makita mo malinis, maganda, maging mga CR, ay kaya-aya para sa ating mamamayan. Hindi ka bukod sa mga magandang yung magagalang ating mga kapulisan at maayos ang paglilingkod sa ating bayan, sa ating mga kliyente, ay makikita nila na nagiging yung komento, salamat doon sa nagkomento, talaga po medyo dandan lang po kayo, talaga medyo madulas na rin doon sa makinang kasi yung sahig namin. At talagang yan po ay araw-araw nililinis ng ating mga, bago mag-outgoing kasi yung mga kapulisan natin, ay nililinis nila yan tuwing umaga. At talagang nung nagbisita ang ating regional director, talagang pinakamaliit na bahagi ng mga balat ng candy, mga upos na sigarilyo ay talagang pinupuna. At nagpapasalamat kami dyan. Talagang, kasi po, pag may nakikita mga eyesore sa ating ay nag-reflect po ay sa ating kapulisan. Pero asahan po ninyo na bukod sa paglilinis ay patuloy kami magsiservisyo hanggang sa abot na kami makakaya. Maraming salamat po. Ayan, thank you so much po dun sa mga nabanggit po ni Sir na mga personalities na tumutulong po sa pagpapaganda ng ating himpilan. At ganun din po, mag-ingat nga po tayo kasi medyo madulas po, araw-araw po nating nililinisan yung ating sahig para makintab naman po. At sa mga dadalaw naman po sa ating himpilan, maging responsable din po tayo. Meron po tayong mga nakalaan po dyan ng mga tapunan ng basura. Itapon po natin sa maayos na tapunan yung ating mga basura na dala-dala or itatapon. Meron naman po tayo mga designated area po ng lagay ng basura. At syempre, huling pagbati po sa ating mga tagapanood. Good and blessed day, Marinduqueño, from Ma'am Concepcion Castillo Halak. Ayan, thank you very much po sa lahat po ng nanonood online sa atin at sa Channel 3, Lucky 7. Thank you very much po. At binabati rin po natin yung ating mga barangay officials from 61 barangays. Sa atin pong mga barangay secretary na nakukulitan na po sa amin sa paghingi po ng mga reports. Thank you very much po. Sa ating PNP and NUP ng Buwak MPS, ganon din sa ating kasamang JO na si Miss Maristel at kay Kuya Erwin. Ayan, magandang araw sa inyo. Sa atin pong Police Community Affairs and Development Family, sa pangunguna po ni Police Major Elmer L. Manalo, ang ating Chief Picadu. Magandang araw, sir. Sa atin pong nagdiwang ng kaarawan po noong May 26. Ayan, belated happy birthday po to Police Staff Sergeant Michelle Bandoriao ng WCPD Regional Office Mimaropa, soon to be attorney. Ayan, congrats na agad. Sana naman, pa-blow out naman dyan. Ayan. Happy birthday at sa iba pa pong nagdiriwang ng kanilang karawan ngayong araw. Happy birthday po sa inyong lahat. To our KK Officers Buwak Chapter na pinamumunuan po ni Honorable Belijo Mandia, kasama ang kanyang mga co-officers. At sa mga grupong ACRO, Kabalikat, Guardians at ating mga traffic enforcers, ingat po kayo sa inyong araw-araw na gawain. At syempre, babatiin ko na rin po ng congratulations ang ating officers na si Sir Van Constantino na nag-top 4 po sa kanyang kakatapos lang na training na IOBC. Ayan, congratulations, sir. At sa akin pong mga minamahal na pamilya, ang Pereda and Monterrey family, ganon din sa Seda and Mabuti family. Magandang araw. At sa lahat po ng bumubuo ng programang Chapa, lalong-lalo na po sa personnel ng Marinduque News Network, kay Sir Adrian, Sir Romeo, Sir Mark and Sir Santino at sa iba pa pong staff, magandang araw at maraming salamat po sa inyong lahat.
Ayan, thank you so much po. At dito po nagtatapos ang ating programa. Ako po muli, si Police Staff Sergeant Melody Pereda, ang Assistant Police Community Affairs and Development PNCO ng Buwak MPS. At abangan niyo po kaming muli every last Friday of the month tuwing alas 10 ng umaga. Dito lamang po sa programang Chapa, the Service and Advocacy of PNP Buwak in Action. Wala na yat ang tatapat sa one and only kong dekalidad. Ligtas maaasahan sa timbang kaya magpa-deliver na ang salay, 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 hey, hey. Naku sa'yo'y panata talaga. Salay, 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 hey, hey. Kung may ginhawa ang buhay, dahil andyan ka, salay, salay. Tawag na sa 332-1624 o mag-text sa 0938-418-2604 at 0935-317-1797. Soleil, dapat lang safe and reliable.